Good morning! This time, ipakita ko ang paggawa ng sweetened watermelon rind. So, last time kasi is finished product lang yung pinakita ko. So, ngayon, ipakita ko step by step. So, magsimula tayo sa paggayat ng ating watermelon rind. So, ito ang gagamitin kong panggayat para may korte. Pero, pwede rin yung ordinary na, na kutsilyo. So, yan. Iyan na lang natin na ganyan. Siya, diced. Tama ba ako? Diced. Yan. So, hiwa-hiwain natin. So, ganito na siya pag nahiwa. So, hiwain natin. Actually, may mga nahiwa na ako nauna. So, ito na yung last. Pagkatapos, iluluto ko na siya. Tapos, sa susunod, gawa naman tayo ng candy. Hindi na sweetened na kundi gagawin ko siyang candy. So, dadry natin siya. First trial yon. Kasi nung bata ako, nakikita kong gumagawa ng candy ang tatay ko. Pero kalamyas, yung kamyas. So, ngayon, itry ko sa sa watermelon rind. Yung kamyas kasi ginagamitan pa niya yun nung nung tawag doon, yung kulay puti na pampakunat. Yan, ito naman hindi na siguro kailangan gamitan ng pampakunat. So, itry ko. Ayun, apog ang ginagamit niya. So, ayan, malapit na tayong natapos. So, hiwa-hiwalayin natin. Yan. Pa-slant yung ginawa ko pag maliit. Para humaba siya ng konti. Pero pagka malapad naman siya, no need na islant siya. Medyo makapal siya. Hatiin pa natin. Yan. So, tapos na tayo sa slicing. Cooking naman tayo. Material natin, frozen pa siya, pero ilagay ko na sa kettle at timplahan ko na. Bali, sasabay ko na yung sugar dito. Kasi para habang tumatagal kumukunat din tong balat ng pakwan. So, na-slice ko na to bago ko to freezer. So, yan. Magtitimpla muna pala ako ng sugar. Saka ko siya ibubuhos dito. Kasi, puno na siya. Mahirapan ako mag-mix. So, 1 kilogram of sugar ang pinihanda ko, pinrepare. Tapos, etong ating balat ng pakwan is 1.5 kilograms. So, lagyan ko to ng tubig at i-mix. So, nag-measure ako ng 1 kilogram na tubig para ihalo sa ating 1 kilogram na sugar. Tapos, maghalo ako ng konting vinegar. So, tansya lang to para hindi siya mapanis at magsilbing preservative. So, yan. Ganyan karami nilagay ko. Siguro mga 3 tablespoons. So, i-mix natin. So, mix natin or tunawin natin yung asukal. Pag tunaw na, saling ko sa kaldero at pakuluan. Kasama na yung yung balat ng balat ng pakwan, watermelon rind.
pwede na nating isalin. Then, lagay na natin yung balat ng pakwan. Yan. Tapos, takpan na natin at pakuluan to. Once na kumulo siya, hihinaan natin ng apoy. Mahinang-mahina lang para lumapot siya na hindi nasusunog. So, yan. Nakasalang na sa ating electric stove. So, hindi ako nanghihinayang na gumamit ng electric stove kasi meron akong AVD-Tech power corrector. So, para lang akong gumagamit ng electric fan habang gumagamit ako ng electric stove. So, ang time ngayon is 8:15. So, tingnan natin anong oras kukulo at saka gaano ko katagal siya iluluto at low flame. So, kumukulo na yung ating sweetened watermelon rind. Yan. So, hintayin na lang natin siyang lumapot hanggang sa kumunat na siya. So, matagal-tagal pa to kasi sa electric kettle, electric stove ko siya niluluto. So, kung sakalan to, sa bigas, mabilis lang to. So, hintayin na lang natin. Naka-1 oras na ako nagluluto. So, okay na ang ating sweetened watermelon rind. Ano na siya, malapot na. Yan, malapot na. So, palamigin ko na lang siya at i-battle. Pero, tikman muna natin bago tayo mag-battle. Madilim ang ilaw ko. Sandali. So, ayan siya. Wala akong mapagkabitan ng ilaw eh. Yan. So, eto na siya. Yan. Ganda, no? So, eto na siya after cooking. So, tikman natin. Malapot na yung ano niya, syrup niya. Yan, malapot na. So, paglamig nun, mas lalapot pa siya. So, tikman natin. Masarap siya. So, kita nyo, pwede palang pakinabangan yan. Susunod, try kong i-pickle siya. Ayaw kong i-candy kasi pwede siyang i-candy. Kaya lang walang batang kakain na candy sa amin eh. Yan, masarap. Hindi siya malabsak, makunat siya, tamang-tama lang. So, mamaya paglamig, i-battle natin. Ngayon ay ibabattle na natin tong ating nilutong watermelon rind. Sweetened watermelon rind. Ng bote, kaya ayan, iba-iba na yung aking bote. Merong ganyan. Yan, ito may isang napahalo. At tapos merong ganito. Yan, ito is 280 ml. Itong ganito. Ito is 235 ml. At ito ay 185 ml. 185 ba? 100? 185? Or, sandali ha, 100 ml siya. Ayan o, kapareha siya ng 100. So, 100 ml to. So, ito is 235. Ito is 285. So, yan, pagkasyahin ko na lang muna yung bote ko. Simulan nating i-battle. Kunti lang ang syrup nito eh. Kasi masyado ko yata natagalan.
Ayaw mawala ng syrup yung iba. Ito tayong syrup. Yan na natin lagyan ng syrup para pantay-pantay. May nasunog yata. Kasi parang kapos yung syrup ko. So, kulang pala yung syrup ko. Pero matamis siya eh. Baka nasobrahan ko lang ng luto. Kasi mahirap tansyahin sa electric stove. Mas madali sa LPG. Makikita mo kung malapot na. Sa electric stove para kasing hindi lumalapot yung tingin ko eh. Yan. Sana puro ganun yung bote ko. Kulang pala yung boteng nabili ko.